Kunin ko na, bawiin ko na yung in-advance ko sa inyo. Bawiin ko na yung mga, naunang mga pabayad ninyo. Total nagkagulo-gulo na, sira-sira na. Yan ang nakikita ko ho sa kanila, mga bossing. Kinukuha, binabawi yung mga, paunang bayad nila. Sabi ni Sir Dennis Ostonal, "End is near for this kaya. And karma is real coming." Isa pa ho, mga kababayan, na gusto ko, kung sakaling makulong itong mga diskaya na ito, yung mga nagtatanggol sa kanila. Ano, yung mga nagtatanggol ho sa mga diskaya na, um, gus ayun pa, gusto pa maging ano, state witness yung mga diskaya, samantalang wala naman po tayong nakikitang ano, magandang ginagawa nila. Wala naman po tayong nakikita na sila ay, nakikipagtulungan. Ni pagbalik nga ho nung kaperahan, mga boss Chipamo sir, na di umano na galing sa pera ng taong bayan, ayaw nila. At meron pa hong ano, meron pa pong ano tawag dito, meron pa pong, sumusuporta sa gano'n. Siguro mga natatakot, 'no? Hindi ho natin alam kung, yung tinutukoy ni Montulfo na mayroong isang mambabatas na pagtatanggol yung mga diskaya, tapos may kapalit na pera. Hindi natin alam kung sino ho yun, mga boss Chipamo sir. Pero ang sabi, ang kapalit daw nung pagtatanggol, eh, 1 billion yung hinihingi pero 120 million lang yung nagkatapos. Pero sinabi naman ho ni Ramon Tulfo, mga boss Chipamo sir, na hindi daw po si Marcoleta yon. Kaya wag niyo nang iugnay si Marcoleta, no? Psst, wag niyo na wag niyo nang iugnay si Marcoleta. Ako, maniwala ho kayo, hindi po ako naniniwala na si Rodante Marcoleta yung tinutukoy ni Ramon Tulfo. No, hindi ho ako naniniwala. O sige nga, tanong ko kayo diyan sa comment section. Press 1 nga kung naniniwala kayo na ang tinutukoy ni Ramon Tulfo ay si ano, Marcoleta. Press 2 kung hindi kayo naniniwala na si Marcoleta yung tinutukoy. Ako ho kasi, kung tatanungin niyo ako, press 2 ako. Hindi ako naniniwala na si Marcoleta yon. Sabi ni Ma'am Remy Nofiel, 1. Joel Depan, naniniwala. So tingin niyo talaga si Marcoleta yung tinutukoy doon? Galit sa inyo yan. Bahala kayo. Basta ako nag-2 ako, ha. Basta ako nag-2 ako, no? Ang dahilan ko, yun yung sabi ni Ramon Tulfo, hindi daw si Marcoleta yun, Puro 1 kayo. So naniniwala kayo na nakatanggap ng 120 million si Marcoleta sa mga diskaya? Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol ni Marcoleta sa mga diskaya? Kaya talagang, pilit-pilit sa pagiging pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya? Basta ako 2, bahala kayo diyan. 'Di ba? Basta ako 2, bahala kayo diyan, mga bossing. Sandali lang, 'no? Eto pa, naalala niyo yung kampo nitong sila Chavit Singson? Eto ho, mga kababayan, eto yung paliwanag pala diyan. Lang kanina, walang congressman na kasama. Sabi nila meron daw mag-endorse pero secret muna. So yun yung medyo wow mali nila kanina, no? Atras ko, ha. Naalala niyo naghain o nagpa-file ng impeachment yung sila ano, yung sila ano pangalan nun? Sila Topacio. Wala daw kasamang mag-e-endorse. Surprise lang kanina, walang congressman na kasama. Sabi nila meron daw mag-endorse pero secret muna. So yun yung medyo wow mali nila kanina, no? Parang narinig ko 'yon. Hindi ko lang matandaan kung si Chavit Singson ba or si Topacio yung tinanong kung meron ba kayong kasamang mag-e-endorse
noong ano na yon, nung impeachment, no? Ang may nagsalita, sabi, secret, gumanon. Ito naman kay VP Sara sa February 6, ang nakikita ko dito sabi-sabi ng mga tweet lang naman ng mga huni-huni lang naman ng mga ibon. Baka mayroong mga magka-camping. Camping kasi paunahan talaga sa February 6. Siyempre meron ding mga Tingin ko ganyan ang mangyayari dyan. Aha. Paunahan. No, bakit to? Kasi may mga nakakuha nung mga estilo ho, mga kababayan. Nung last impeachment, 'di ba nga, yun yung idinahilan nila. Nung last impeachment, yun yung idinahilan nila, mga boss chief sir. Hindi pwede ang ang dalawa o tatlo o apat na impeachment sa loob ng isang taon. Ngayon, mag-uunahan ho itong mga ito. Malamang yung iba dyan, matulog sa labas nung pagpa-file nila ng impeachment, no? Para kay Sara Duterte. Madami ho talaga eh. Dito yung kay Topacio. Wala namang nag-endorse. Yung kay Sara Duterte, malamang sa alamang po, madami. Dahil simulat sa pool naman po, hindi naman po nasagot eh. Yung tungkol sa confidential funds at yung tungkol po doon sa mga issue nung impeachment niya nung nauna. Di ba? nagpapalak na mag-file ng weak impeachment complaint against VP Sara to do the Para yun yung makuha at yun yung mauna at yun yung tanggapin. No? GMA move, which is to file a weak complaint para ma-trigger na yung one-year bar rule. Meron naman siyempre yung mga gusto mag-file ng talagang malakas na at totoong genuine na impeachment. So yun yung pinaplano nila. Naunahan yung totoong impeachment, no? Para magkaroon ng 1-year ban, mga bossing. Grabe, ano? Ibang klase. Ngayon, eto mga DDS, ibinibintang naman itong mga DDS, mga boss chief sir. Saan? Sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kesyo daw, ay naku, yang nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos, naman, abogado naman ni First Lady Lisa Marcos yan 2 years ago. Bakit yung si pangalan nito, yung mataas yung sikat ng araw? O bakit naman yun? Si Panort, di ba? Dating kasama nila yon. Bakit pinapaniwalaan ho nila na against na yung mga yon kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos? Bakit itong nag-file ng impeachment ngayon, hindi nila pinapaniwalaan? Kesyo daw ho ang sinasabi, nako, inunahan nila. Tapos na lang yan, mahina lang yan. 4 na page lang daw ho. Pwede ba? Malay mo. Yung doon sa 4 na page na yon, talagang direct to the point na ho, mga kababayan. Agad-agad, di ba? Ganun lang yun eh. Anyway ho, mga boss chief sir, yung mata ko namumugto ng huwag kayong mag-alala. Pagdating po ng Pebrero, tapos na lahat nitong mga ginagawa ko. Makakapag-live na tayo ng mahahaba ho.